Magandang araw po sa inyong lahat and welcome back. Sa ilan sa mga past episodes ko, meron po tayong series na tinawag kong Tawa Muna Tayo, kung saan ang mga kapalpakan at bloopers ng kabilang kampo, yan pong mga DDS, ay nagiging katawa-tawa na lang para sa atin. Pero siyempre, dahil tayo ay mga Pilipino, makikidalamhati naman tayo sa kanila. Isang tabi muna natin yung tawa muna tayo. Iyakan muna. Pero hindi po tayo ang mag-iiyakan. Yung pong kampo nila, yung mga DDS, kanya-kanya po sila ng drama. Mula sa dahig hanggang sa ibang bansa, hanggang dito sa Pilipinas. Kanya-kanya po talaga sila ng iyakan. So, nakapag-compile naman ako ng ilang kaganapan kung saan nag-iiyakan na po ang mga DDS. Umpisahan po natin dito sa inilabas na Publicos Asia Survey ni Malutikia kung saan sinabi niya na ang ating Presidenteng Bongbong Marcos ay nakakuha lamang ng 19% ng approval rating ng ating mga kababayang Pinoy. At si VP Sara ay nakakuha naman ng tumataginting na 42%, which is alam naman natin na fake news yon. Dahil ang CEO po ng Publicos Asia ay si Malutikia. So expected na po natin. Tulad nga nung nilabas ng senatorial survey kung saan number 1 and 2 si Bongo at si Bato de la Rosa. At doon naman sa mga inilabas kong mga survey ng Pulse Asia, SWS, Tanjare, Octa Research, marami po yan. Kung saan namamayagpag ang mga kandidato ng alyansa ni President Bongbong Marcos. Ang comment sa akin ng mga DDS, hindi sila naniniwala sa survey na yan, mas maniniwala daw sila sa Kalye Survey. So tingnan natin yung mga Kalye Survey. Lalo na dito sa sinasabing approval rating ni PBBM at ni VP Sara. Sabi po dito, base sa mga Kalye Survey na kasalukuyang ginagawa ng mga pro at anti-government vloggers, makikita na ang mga survey na ganito ay mas kapani-paniwala at may kredibilidad kaysa Publicos Asia. Dahil sa resulta po ng mga Kalye Survey, 8 sa 10 Pilipino mas may tiwala sa Pangulong Marcos Jr. kaysa sa Vice Presidente Duterte. Hindi ko na po ilalabas dito yung mga videos na yan. Magpunta po kayo sa YouTube, hanapin yung mga Kalye Survey at kayo na ang humusga. Mas may tiwala nga ba? In fact, 8 out of 10 ng mga Pilipino ang mas nagtitiwala kay Pangulong Marcos kaysa kay VP Sara. Nako, huwag kayong ganyan. Iiyak si Malutikia niyan. Mapunta naman tayo sa Qatar dahil nabalitaan na po natin na meron pong 20 na nahuli. Hindi po 17 lang. 20 po ng mga Pinoy na nagrarally ang nahuli. Hindi lang po 17. At ngayon po sila ay nag-iiyakan dahil ayon po dito, illegal ang mga hindi autorisadong protesta gaya ng ginawa ng mga OFW sa Qatar. At ang maaari nilang parusa ay, una, deportation, pagpapalayas sa bansa. Pangalawa, pagkakakulong ng hanggang 3 taon. At pangatlo, multa na hanggang 50,000 reals. Naku, ang laking pera nun. Ang 17 Pilipino, well, dito po 17 pa lang ang sinasabi, pero meron pong updated na bilang na 20 sila. Ang mga naaresto ay pinaghihiwalay sa iba't ibang detention centers ayon sa kanilang kasarian. Wala pa silang access sa abogado dahil ayon sa batas ng Qatar, kailangang matapos muna ang investigasyon ng pulisya bago ito pahintulutan. Ayon kay DFA Yusek Eduardo Jose de Vega, ang protesta ay may kaugnayan sa ika-80 kaarawan ng dating Pangulong Rodrigo Duterte noong Marso 28, kung saan may mga rally rin na isinagawa sa iba't ibang panig ng mundo bilang suporta sa kanya at protesta laban sa kanyang pagkakakulong sa International Criminal Court. Ito po yung updated na balita. Isang Pinoy released, 19 still under Qatar police custody after holding rally. Ayon po yan sa DFA. The Department of Foreign Affairs on Sunday clarified that 20 Filipinos were arrested for holding a political demonstration in Qatar and not 17 as previously reported. Ayon sa ambassador natin sa Doha, Qatar, actually 20. Tapos may isang na-release
napayagan na makausap sila. Sinusubukan nating ma-release sila. Pero teka muna, bakit sa gobyerno natin sila hihingi ng tulong? Hindi ba dapat kay Sara Duterte? Dahil nagrally sila in support of Digong. At sa rally na yan, ibinabagsak nila ang gobyerno ni President Bongbong Marcos. Ngayon nag-iiyakan kayo, ang hingin nyo ng tulong kay President Bongbong Marcos. Meron po akong nabasang sulat na galing sa isang kamag-anak ng isang nahuli sa Qatar. Basahin ko po. Good evening, sir. Siguro ito ay para sa ating gobyerno. Pinsan ko po ang isa sa mga naaresto sa Qatar. Pareho kaming OFW, dito ako sa Kuwait. Dati na talaga siyang DDS at ako naman ay apolitical. Tumawag si auntie sa akin. Siguro ito yung nanay nung pinsan niya na nahuli. Tumawag si auntie sa akin kanina, hindi pa raw sila nagkausap at pinatawagan sa akin. Di ko rin makontak. Worried na si auntie kasi 1 year pa lang ang pinsan ko sa Qatar at di pa bayad ang mga utang. Sabi ni auntie, sinabihan na niya nung hindi pa naaaresto na wag nang makisali sa rally. Sabi naman daw ni pinsan na wala daw dapat katakutan kasi sabi ng leader nila, malakas si VP Inday sa Qatar government kaya hindi sila paghihigpitan sa rally nila. Bibigyan pa nga daw sila ng police security at saka kung magkakaproblema man, tutulong daw si Bongo at Bato magpapadala ng mga abogado at pinansyal. Pero yun nga, sabi ni auntie, wala naman daw aksyon sila. Sana nga matulungan sila ni BBM. Mga Filipino pa rin sila kahit mga DDS sila. Salamat, sir. Kasi yung pagiging siga ng mga DDS, dinadala nila sa ibang bansa. Akala nila, yung nagagawa nila sa Pilipinas, pwede nilang gawin sa ibang bansa. Siguro nga sa ibang parte ng mundo, nagawa nilang makapag-rally sila. Sa Qatar, mahigpit daw doon. At meron silang batas tungkol dyan sa mga pag-rally-rally. Kailangan daw may permit at marami pang kondisyones. Ang titigas ng ulo. Sa bagay kasi, sinabi naman daw ng leader nila, yung kumuha sa kanila, na malakas daw si Sara Duterte sa Qatar government. Di dapat, doon nga kayo humingi ng tulong. Total, sinabi ng leader ninyo na malakas si Sara Duterte sa gobyerno ng Qatar. Pero meron na ba tayong narinig na statement galing kay Sara Duterte? Ano ang gagawin niya? Mga tao nila yan eh. Nakita nyo na nangyayari? Napapahamak ang ating mga kababayan dahil sa kanilang pagiging panatiko kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Mag-isip-isip kayo. Tulad nung nangyari sa Qatar na sinabing tutulungan pa daw ni Bongo at ni Bato de la Rosa. Pero wala naman daw aksyon. Pag kayo ay nalagay sa kompromiso, hindi po kayo matutulungan ng mga Duterte. Dahil napakalaki na ng problemang kinahaharap nila. Ang mangyayari niyan, kanya-kanya na kayo. So sana ang mangyari, ipa-deport na lang itong mga Pilipinong ito na matitigas ang ulo na akala mo isiga-siga pa rin. Dahil kung di sila madideport, makukulong sila at magbabayad pa sila ng malaking halaga. Pero teka muna, baka matulungan sila ni Harry Roque. Dahil sabi po dito sa balita, Harry Roque, nanawagan sa Qatar government na ikonsidera, bigyan ng pagkakataon ang mga nahuling DDS sa Qatar na lumabag sa batas ng Qatar. Ay ano kaya ang magagawa ni Harry Roque dyan? Sabi ko, iyakan mo. Masyadong paepal naman tong si Harry Roque. Intindi mo na lang yung asylum na ina-applyan mo sa Netherlands. May paiyak-iyak ka pa nga daw eh. Dahil wala kang magagawa. Sino ka ba para pakinggan ng Qatar government? O inutos ba yan ni Sara Duterte dahil sinabi nga ng letter sender na malakas si Sara Duterte sa gobyerno ng Qatar? At ikaw ba ang binilinan na manawagan sa Qatar government? Makinig naman kaya ang gobyerno ng Qatar sa isang Harry Roque. Ayusin mo na lang yung asylum mo dyan sa Netherlands. May paiyak-iyak ka pa nga eh. Sabi dito sa bandera, Harry Roque napahagulgul sa asylum application. At ang sabi niya, wala nang tago-tago. Mananatili raw sa Netherlands si Harry Roque habang hinihintay ang resulta ng kanyang aplikasyon at hindi raw siya magpapadeport pabalik ng Pilipinas. Sabi pa ng dating spokesperson ng Malacanang,
Literal na napahagulgul siya sa pagpirma ng kanyang asylum application matapos ang halos kalahating taong pagtatago sa Pilipinas. Dito na muna ako. Wala nang tago-tago. Kaya nga nung pumirma ako ng ating asylum application, napaluha talaga ako. Kasi sabi ko, first time in 6.5 months, hindi na ako nagtatago sa mga bangag. Kaya kayo nakakarma eh. Hindi kayo nag-iingat sa mga pananalita ninyo. Akala nyo kayo mga DDS ay mga untouchable. Pinatunayan na nga ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na walang untouchable sa mga DDS. Dahil yung palang pagiging untouchable nila ay isa lamang ilusyon. Kaya ikaw, Harry Roque, may araw ka din. Dahil hindi pa naman nag-grant yung asylum mo dyan. At ang balita ko, may mga haharang na sa application ni Harry Roque ng asylum. Kung dito pa lang sa pagpirma niya ng application for asylum, naluha-luha na siya. Baka umatungal ka lalo kapag hindi nabigay yung iyong asylum dyan. Pero teka muna, bakit ba nagtatago si Harry Roque? Dahil sinasabi niya, hindi siya mabibigyan ng hustisya dito sa Pilipinas. Parang salungat yata. Sinasabi ng mga DDS, dapat daw si dating Pangulong Rodrigo Duterte ay litisin dito sa Pilipinas dahil gumagana naman ang ating justice system. Hindi ba salungat yun? Bakit ayaw umuwi ni Harry Roque sa Pilipinas kung ang iniiyak ng mga DDS ay dapat dito nilitis si dating Pangulo dahil meron tayong sariling hustisya dito. Pero si Harry Roque hindi naniniwala sa hustisya natin kaya siya nagtatago. Ano ba talaga mga DDS? Dapat ba na dito litisin si dating Pangulo pero exempted si Harry Roque? Hindi siya dapat Di ba? Sasabihin nila dito daw dapat litisin si former president. Pero si Harry Roque ayaw umuwi dito dahil para sa kanya hindi siya mabibigyan ng hustisya. Bahala kayo mag-iyakan dyan. Isa pang balita na ikaiiyak ng mga DDS. Well, ibig sabihin, tuloy-tuloy na yung iyakan ninyo hanggang nasa Netherlands. Si dating Pangulo, huwag kayong tumigil sa kakaiyak, ha? Dahil hindi ba sinasabi nila, sa Luzon lang daw ang mga taga-suporta ni President Bongbong Marcos. Pero pagdating sa Visayas at sa Mindanao, solid daw ang mga taga-Visayas and Mindanao kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pero ayon po dito sa One News, a recent social weather stations o SWS survey commissioned by the Strat-based group found that 51% of Filipinos believe former President Rodrigo Duterte should be held accountable for extrajudicial killings or yung EJK linked to his administration's war on drugs. The survey showed that 25% of respondents disagreed while 14% were undecided. Another 10% said they lacked enough information to form an opinion. Pero dito tayo mag-concentrate. Sabi dito, those who believe Duterte should be held accountable was highest in Visayas at 62% despite the region being considered a Duterte stronghold. In Mindanao, his political base, 47% of respondents agree that he should be held responsible for the drug war killings. So ano ang sinasabi ng mga DDS na solid ang Visayas and Mindanao sa likod ni dating Pangulo? Pinakamataas pa nga sa Visayas at 62%. Kahit na sinasabing Duterte stronghold ang Visaya, 62% ang nagsasabing dapat panagutan ni dating Pangulo yung EJK na yon. At sa Mindanao, 47%. Akala ko ba 100%? Visayas and Mindanao, lahat sila for Rodrigo Duterte. Kaya naman pala hindi matigil-tigil ang iyakan ng mga DDS Akala nila, mapapaniwala nila ang taong bayan na porke may dumadalo nga naman kahit papano sa mga rally nila at lalo na nung celebration ng kaarawan ni dating Pangulo. Ang dami nga naman tao sa Davao. Siyempre Davao yun teritoryo ng mga Duterte. Pero hindi pala nangangahulugan na 100% na mga taga-Visaya and Mindanao ay para kay dating Pangulo.
Nagyabang pa nga ang mga DDS at sinabing nagsalita na daw ang taong bayan, naglabasan na daw ang taong bayan. Bakit hindi kayo makapag-people power? So, siyempre, expect po natin, sasabihin nila, bayad yung SWS na yan at hindi totoo yung survey ng social weather stations. Bahala kayong mag-iyakan. Sabi ko nga sa inyo pangatawanan ninyo, yung pag-iiyak ninyo lalo na yung mga nagrarally. Sige, magrally kayo na magrally araw-araw hanggang hindi nakakauwi si dating Pangulo. Pero teka muna, meron pong isang aliporis si dating Pangulo na napaka-morbid naman. At yan ay walang iba kundi si Attorney Salvador Panelo. Sabi kasi ni Sal Panelo, isang araw bago yung kaarawan ni dating Pangulo, VP Sara, maaaring manalong Pangulo sakaling mamatay sa ICC detention si FPRRD. Ipinahiwatig ni dating Chief Presidential Legal Counsel, Attorney Salvador Panelo, na maaaring humantong sa pagkapanalo ni Vice President Sara Duterte sakaling mamatay si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa detention ng ICC sa The Hague, Netherlands. Sa isang pulong balitaan, inihayag ni Panelo na kung babalikan ang ating kasaysayan, sa tuwing pumapanaw ang isang prominenteng personalidad gaya ng Pangulo, nagre-resulta ito sa pag-akyat sa pwesto ng kamag-anak o anak mismo ng pumanaw na lider. Inihalimbawa ni Panelo noong pumanaw si dating Pangulong Corazon Aquino na halal kalaunan bilang presidente ng Pilipinas ang kanyang anak na si yumaong dating Pangulong Benigno Pinoy Aquino III. Ganito rin anya ang maaaring mangyari kung saan humantong na sa malawakang protesta ang pag-aresto sa dating Pangulo. Teka muna, Salvador Panelo, hinay-hinay lang. Hindi pa ganyang kalaki yung sinasabi mong malawakang protesta. Hindi ba sa pagyayabang ng isang DDS sa katauhan ni Maui Spencer, isang araw bago ang kaarawan ni dating Pangulo, nag-post siya. Sabi niya, bukas makikita ng lahat ang kauna-unahang World People Power. Sabi pa ng Maui Spencer, this is first in Philippine history. March 28, 2025 is the World People Power. Ano nangyari sa people power ninyo? Kung sa Pilipinas nga, hindi kayo makapag-people power, sasabihin pang World People Power. Ano na ngayon? Bukas katapusan na ng Marso. Si Bongbong Marcos pa rin ang presidente natin at nakakulong pa rin si dating Pangulo sa The Hague. Nasaan yung World People Power? Puro kayo kasi yabang. Ipakita nyo muna sa Pilipinas yung people power na sinasabi ninyo bago mo sabihin na mayroong World People Power. So yan po sinabi ng Maui Spencer a day bago ng birthday ni dating Pangulo. At nung araw din yun, isang araw bago ang birthday ni dating Pangulo, ito nga ang sinabi ni Sal Panelo. Napaka-morbid naman. Kamatayan kagad ni dating Pangulo ang sinasabi nitong si Attorney Panelo. At sa tingin niyo mangyari man yan, magiging presidente pa itong anak niyang si Sara Duterte? Sinasabi ko sa inyo, Sara Duterte will never be President of the Philippines. Sa ngayon nga dalawang bagay ang pumipigil na mangyari yan. Una, yung impeachment trial. Pangalawa, yung posibleng siya ay isyuwan din ng warrant of arrest ng ICC. Pero hindi po masama ang mangarap. Libre po yan. Pero sana itong si Salvador Panelo, wag muna mag-isip ng kamatayan ni dating Pangulo. Hindi pa nagtatapos doon yung pagiging morbid ni Panelo. Kinabukasan, nung mismong araw ng birthday ni dating Pangulo, ito naman ang nasa isip ni Panelo. Sabi po dito sa balita, Attorney Salvador Panelo, hindi isinasantabi ang posibilidad na ipapatay si FPRRD kung sakaling ibalik man sa Pilipinas. Inihayag ni Attorney Salvador Panelo, former Chief Presidential Legal Counsel ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, na hindi nito isinasantabi ang posibilidad na ipapapatay ang nakadeteneng Pangulo sakaling ibalik man sa bansa. Ito mismo ang kanyang sinabi sapagkat naniniwala siyang maaari itong mangyari lalo pat may mga kalaban umano ang dating presidente na nais siyang mawala. Pues, sa'yo na nanggaling Panelo, may mga kalaban
itong si dating Pangulo. So bakit parang isinisisi mo kagad kay Pangulong Bongbong Marcos kung sakali man na meron pumatay kay dating Pangulo pag ibinalik siya sa Pilipinas? Dahil kung ang gobyerno lang natin ang masusunod, lalo na ang mga taong bayan at yung mga pamilya na naging biktima ng EJK, mas gugustuhin po nila na humaba ang buhay ni dating Pangulo para mapanagutan niya yung mga akusasyon niya sa ICC. So, kung minamind condition nitong si Salvador Panelo ang taong bayan na may mangyayari nga kung sakaling ibalik si dating Pangulo at siya ay mag-ala Ninoy Aquino, tulad ng ginawa nila nung napatay si Ninoy Aquino sa tarmac, ibinuntun nila kay Apo Lakay Sisi. Ganyan din ang gagawin nyo, ibubuntun nyo kay Pangulong Bongbong kung sakaling magkatotoo yung sinasabi ni Salvador Panelo. Kung mangyari man yan, siguradong ang mga kalaban ni dating Pangulo ang gagawa niyan, hindi po si Pangulong Bongbong Marcos. So, hanggang kailan kaya mag-iiyakan ang mga DDS na to? Bayaan po natin sila. Basta tayo, tawa-tawa lang tayo, chill-chill lang tayo. Dahil sa wakas, makakamtan na po ng mga biktima ng EJK ang totoong hustisya. At bago po ako magtapos, meron po akong nabasang statement ni dating Pangulo na sinabi niya noong April 1, 2020. Sabi niya, do not intimidate government. Do not challenge government. Matatalo kayo, sigurado. At nagdilang anghel na nga si dating Pangulo. Dahil ang ginawa nilang intimidation sa gobyerno ni President Bongbong Marcos, sa kanilang pag-challenge sa pasensya ni Pangulong Bongbong Marcos, sa kanilang pagtawag ng bangag, adik, weak leader, halos araw-araw po yan ginagawa ng kampo ng mga Duterte at ng mga DDS. Dahil ang sabi ni Digong, matatalo kayo, sigurado. Kayo po, ano ang masasabi ninyo? Nagkatotoo ba itong statement ni dating Pangulo?